Matapos itong masilayan ni Ibrahim, bigla namang nagsiliparan ang mga nilalang patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa paglapit ng mga ito, doon na tuluyang nasilayan ni Ibrahim ang mga malademonyong pagmumukha ng mga nilalang. Tumutulo din ng walang tigil ang itim nitong mga laway na para bang merong iniindang karamdaman. Hindi din niya gaanong mapagtanto ang pagmumukha ng mga nilalang sa kadahilan ng sabog-sabog yon at walang permanenteng anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang pagwika ng nilalang sa kanyang isipan. Animoy nakikipag-usap yun sa kanya, ukol sa kanyang mga dahilan kung bakit siya naparoon. Maaari ding naamoy na ng nilalang na yon ang kanyang bahid ng karunungan na siyang labis naman niyang ikinabahala. Sa patuloy niyang pagrinig sa bulong ng nilalang, dahan-dahan namang pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang mga orasyon. Kahit ayaw niyang bigkasin ng mga yon, tila ba may kung anong nilalang ang nag-uudyok sa kanyang mag-usal. Laking pasasalamat na lamang noon ni Ibrahim nang mabaling ang kanyang wisyo sa ginawang paghawak sa kanya ng isang gabunan. Ayos ka lang ba, Ibrahim? Tanong ng nilalang. Nang marinig ito ni Ibrahim, agad namang nawala sa kanyang isipan ang mga katagang nagpupumilit lumabas sa kanyang bunganga. Umalis na din noon ang nilalang na siyang labis namang nagpakalma sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa buong paligid, doon nasilayan ni Ibrahim na ang mga laway pala ng mga ito ang siyang kanilang pangunahing ginagamit para gamutin si Tandang Lauryo. Paulit-ulit nila itong pinatutuluan ng kanilang laway kahit wala namang gaanong nangyayari. Matapos niyang masilayan ang mga bagay na yon, doon inilahad sa kanya ng matanda ang mga nilalang na umaaligid sa katawan ni Tandang Lauryo. Ayon dito, na ang mga likha na nasa kanyang harapan ay ang unang likha ng mga aswang. Isinumpa yung mabuhay hanggang sa bumalik ang Panginoon sa kadahilanang sila ang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng dalawang bahagi ang mundong kanilang pinagtitirhan. Yun lamang ang naisip na paraan ng mga bathala para naman kahit papaano'y magawa nilang mabayaran ng buo ang kanilang mga pagkakasala. Dagdag pa ng matanda na sa katagalan na ng panahon, labis-labis na ang kalungkutang nararamdaman ng mga nilalang na yon. Kahit naisin man nilang patayin ang kanilang mga sarili, hindi nila ito magagawa alinsunod sa sumpang nakapataw sa kanilang mga kaluluwa. Wala ring paraan para mabasag ang sumpa, kung kaya't pinili na lamang ng mga nilalang na yon ang maging tagagabay sa kanilang mga kauri. Marahil ayun na lamang ang kanilang nakikitang solusyon upang maibsan ang kanilang labis na kalungkutan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Ibrahim ang tungkol sa mga abilidad ng mga nilalang at mga bagay na kaya nitong gawin. Ayon sa matanda, na ang 5 gabunang kanyang nakikita ay merong kakayahang kumontrol ng iba't ibang elementong nasa kaliwa. Isa na dito ay ang pagpapalaganap ng walang lunas na sakit at ang walang hanggang pagpapakalat ng salot sa buong paligid. May mga kakayahan din ng mga itong humigit pa sa lakas ng bertudes, kagaya ng paghigop ng bawat esensya ng nilalang na kanilang makita. Sabi-sabi din noon ng mga gabunan na sa oras na lumabas na ang 5 nilalang na yon sa kanilang pinagpapahingahan, uusbong na ang walang hanggang digmaan at kaguluhan. Yun na din ang hudyat ng muling pagbaba ng Panginoon sa lupa upang maisagawa ang kanyang paghuhukom sa sangkatauhan.
Ibrahim, hindi ba alam ni Maestro Florante ang tungkol sa mga aswang na aming kinikilalang hari? Tanong ng isang gabunan. Dagdag pa nito na napakaswerte niya noong mga oras na yon sa kadahilanang nagawa niyang makita ang 5 gabunang kanilang pinakainiingatan. Kahit alam nilang nagdadalayo ng labis na pagkawasak sa sangkatauhan, patuloy pa rin nila itong pinagsisilbihan dahil doon sila kumukuha ng kanilang kapangyarihan at karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi nila nagawang mamalayan ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng 5 nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga ito na nasa kaanyuan ng isang ordinaryong tao. Wala yung mga saplot at ang tanging nagkukubli lang sa kanilang mga kasarian ay ang mga kaperasong dahon na kanilang nakuha sa paligid. Paglalarawan ni Ibrahim sa 5 sinaunang gabunan, mahahaba na ang kulay puting mga buhok nito sa kanilang mga ulo na halos sumayad na sa lupa. Naninilaw na din ang kanilang mga mata at halos hindi na nila magawang maikubli ang kanilang mga pangil. Subalit sa kabila ng ganoong kaanyuan, doon nakita ni Ibrahim ang mga balat nitong halos walang katandaan. Bukod sa mga malaporselana nilang balat, kitang-kita din sa kanila ang kabataan ng kanilang itsura. Animoy buhok lang sa mga nilalang na yon ang tumanda na siyang labis naman niyang ikinagulat. Sa puntong yon, wala siyang ibang naramdaman kung hindi ang pagkamangha sa kanyang mga nasisilayan. Doon din napagtanto ni Ibrahim na purong kalalakihan ang 5 gabunang nananatili sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na itong lumapit sa kanila na siyang labis naman niyang ikinabahala. Upang magbigay ng respeto sa mga ito, pinili nilang magsiluhod habang nakayuko ang mga ulo. Wala namang nagawa noon si Ibrahim kundi ang sundin ng nais ng kanyang mga kasama. Sa paglapit ng mga nilalang sa kanilang kinaroroonan, panay naman ang ginagawang pagkumpas nito ng kanilang mga kamay. Maya-maya pa, biglang tumayo ang matandang kasama nila habang nagwiwika ng, Panginoon, Diyos naming lahat, kami ay humihingi ng kapatawaran sa pagpunta namin dito sa sagradong lupa nang hindi nagpapaalam. Naway inyo kaming maintindihan na wala kaming ibang nais kung hindi ang kaligtasan ng isa sa aming mga kapatid. Kasabay ng pag-uwika ng matanda ay siya namang pagdukot niya sa kanyang dalang bayong ng isang bungkos ng karne ng tao. Tumutulo pa ang dugo nito na tila ba kakakatay niya lang roon. Hinayaan lang naman ito ni Ibrahim gawa ng wala din siyang ideya kung saan ito kinuha ng matanda. Matapos itong makita ng 5 gabunan, agad naman nila itong kinuha habang nagsasabing, Matindi ang pinsalang natamo ng inyong kapatid. Subalit kayo'y mapanatag dahil karamihan sa kanyang mga natamong sugat nagawang masalag ng bertud niyang tangan-tangan. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang pagtitig ng gabunan kay Ibrahim habang nagsasalita. Agad din naman niyang ibinaling sa ibang bagay ang kanyang paningin nang sa gayoy hindi sila nito magkatitigan. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya itong lumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Paglapit ng nilalang na yon, agad naman itong hinawi ang kanyang buhok at inamoy-amoy ng walang tigil. Napakalalim ng paghinga nito na siyang halos nagbigay kilabot sa kanyang buong katawan. Matapos itong gawin ng nilalang,
Agad naman itong dinukot sa bulsa ni Ibrahim ang bahay ng pagong na kanyang tangan-tangan. Wala nang nagawa ang kanyang mga kasama noon kung hindi ang magtitigan habang bakas sa kanilang pagmumuka ang labis na pag-aalala. Anong ginagawa mo sa sagradong lupaing ito? Wika ng gabunan habang dahan-dahan itong winawasak ang bahay ng pagong na kanyang tangan-tangan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang pinaikutan si Ibrahim habang maigi niya itong pinagmamasdan. Lumapit na din ang 4 nitong kasama nang maramdaman nila ang isang amoy ng albularyo na bumalot sa buong paligid. Maya-maya pa, buong lakas namang sumagot si Ibrahim ng, "Wala akong ibang intensyon maliban sa makita ang kaibigan ko. Pasensya na kayo kung nagawa ko pang magbalat kayo para lamang makapasok rito." Nang marinig ng gabunan ang matapang nitong sagot, agad naman siya nitong tinitigan ng mga nanlilisik nilang mga mata. Unti-unti na ding lumalalim ang mga tinig nito na maaaring isang hudyat ng pagkabuo ng kanilang mga galit. Dahil sa mga nangyari, agad namang lumapit kay Ibrahim ang 15 gabunan ni Tandang Lauryo upang magpaliwanag. Doon nila inilahad sa kanilang mga gabay ang mga rason kung bakit meron silang isinamang albularyo sa lugar na yon. Nang marinig naman ng mga ito ang kanilang mga dahilan, halos mas lalo pang tumaas ang tensyon sa paligid. Para na itong mga hayop na nag-aangil na dahan-dahan ang nababaliw. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang hinawakan ng mga ito si Ibrahim at dahan-dahang dinala patungo sa lugar na kinahihigaan ni Tandang Lauryo. Sabihin mo, bakit kami maniniwala na kaibigan mo ang gabunang ito? Kung hindi ako nagkakamali, maaaring nilason mo ang isipan ng mga gabunan para lamang madala ka sa lugar na ito. Akala mo ba, hindi namin malalaman? Sa loob ng ilang milenyong pananatili namin dito, ikaw ang kauna-unahang albularyong nakapasok. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming hindi ka na makikita pa. Nang marinig naman ito ni Ibrahim, taas noon naman siyang sumagot ng, "Hindi ko ibubuwis ang buhay ko rito kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Marami nang nagbago. Hindi na parehas ang paniniwala ng nakaraan ang nagaganap ngayong pangkasalukuyan." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig niya sa 5 gabunan ng napakaseryoso. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, bigla naman itong nagsiangil habang nag-iisip ng kanilang susunod na gagawin kay Ibrahim. Ilang minuto pa ang lumipas, nakapagpasya na ang mga ito na siya ay kitila ng buhay. Hindi na niya kinakailangan pang makaalis sa lugar na yon sa kadahilan ng nais ipanatiling sikreto ng mga nilalang ang kanilang pag-iral. Maya-maya pa, tuluyan na ngang napaatras si Ibrahim nang masipat niya ang mga itong dahan-dahang nagbabago ng anyo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang magsanib-sanib ang mga nilalang na siyang nagbigay buhay sa isang malademonyong halimaw. Paglalarawan ni Ibrahim sa nilalang na yon, purong bato ang wangis nito na napapalibutan ng mga nagniningas na alab. Lumulutang din yun sa ere habang patuloy na sinusundan ng mga maiitim na buhangin. Nag-aalab din ang bunganga nito maging ang kanyang mga mata. May 2 din yung sungay sa ulo at meron itong napakahabang mga daliri na merong nagsisitalasang mga kuko. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Ibrahim, ramdam na ramdam niya ang mabilisang pagbigat ng buong paligid. May mga naririnig din siya noong pagbulong ng iba't ibang uri ng nilalang
na halos hindi niya magawang mawari ang eksaktong kinaroroonan. Bago pa man tuluyang makalapit sa kanya ang halimaw, bigla na lamang itong natigilan nang makita nila ang dahan-dahang pagtayo ni Tandang Lauryo sa kanyang kinaroroonan. Itigil niya yan! Totoong sinasabi ni Ibrahim. Siya ay aking kaibigan. Nanghihinang wika ni Tandang Lauryo. Matapos itong marinig ng 5 sinaunang gabunan, wala na itong nagawa kung hindi ang itigil ang kanilang pag-atake. Sa puntong yon, tuluyan na ngang nawala ang tensyon sa buong paligid. Kasabay ng pagtahimik ng lugar, ay siya namang pagbagsak ni Tandang Lauryo sa kanyang kinatatayuan. Dali-dali naman itong nilapitan ng 5 gabunan upang maipagpatuloy ang kanilang naantalang gamutan. Si Ibrahim naman noon, hinila na ng iilan niyang mga kasama upang mailayo sa lugar. Matapos ang mga pangyayari, napagpasyahan na muna nilang lumabas ng silid upang mapag-isipan ang kanilang susunod na gagawin. Doon sila pansamantalang nagpulong upang magawa nilang mapagkasunduan ang mga planong kinakailangan nilang magawa sa oras na makabalik na sila sa baryo ni Tandang Lauryo. Sa paglipas pa ng oras sa yungib, tuluyan na ngang nawala ang kanilang pagsubaybay sa oras. Ni hindi na alam ni Ibrahim kung ilang araw na silang naroon o kung ilang gabi na ba ang lumipas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos lahat sila ay nagsibatuhan na ng kanilang mga suhestyon ukol sa planong kinailangan nilang gawin sa oras na gumaling na si Tandang Lauryo. Ibrahim, alam na namin kung nasaan ang totoong pugad ng mga Bertudes. Kapag magaling na si Tandang Lauryo, hahanapin namin ito at bibigyan namin kayo ng abiso tungkol sa naisip naming plano. Ito na lamang ang maaari nating gawin para mailigtas ang buong San Remigio. Wika ng isang gabunan. Matapos itong marinig ni Ibrahim, tanging pagsang-ayon lang naman ang kanyang ginawa sa lahat ng sinabi ng kanyang mga kasama. Hindi pa kasi siya noon maaaring makipagdiskusyon sa kadahilanang wala doon si Maestro Florante. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalabas si Tandang Lauryo sa silid ng 5 gabunan. Hindi naman nakaramdam ng labis na panghihina si Ibrahim, gawa ng patuloy siyang binibigyan ng lakas ng lahat ng kanyang mga mutyang tangan-tangan. Sa muling pagsilay niya kay Tandang Lauryo, hindi niya maiwasang mamangha sa kadahilanang ang pakiramdam niya noon, tumitingin siya sa isang nilalang na bago lamang niyang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang binagtas ang daan pabalik sa baryo. Naging madali na lamang sa kanila ang paglakbay pabalik sa kadahilanang meron silang isang lagusang dinaanan. Nang tuluyan na silang makabalik sa mundo ng mga tao, agad namang nagsiliparan ang mga gabunan sa baryo. Dinagit noon ni Tandang Lauryo si Ibrahim nang sa gayoy madali nilang marating ang kanilang tahanan. Ginoong Lauryo, ayos na ho ba kayo? Tanong ni Ibrahim habang binabagtas nila ang daan. Ayos na ako, kaibigan. Sa pagkakataong ito, sinisiguro ko sa iyo, meron na tayong laban sa mga Bertudes. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nasipat ang baryong kanilang pinoprotektahan. Habang papalapit sila sa lugar na yon, agad namang bumungad sa kanilang mga paningin ang mga Bertudes na kasalukuyang kinakaharap ng iilang mga albularyo at aswang. Hindi ito gaanong makalapit sa mga trensera sa kadahilanang maigi itong binabantayan nila Maestro Florante. Matapos itong masilayan nila Tandang Lauryo,
Mabilisan naman niyang nilapitan ang kinaroroonan ng maestro. Para sila noong mga nagsisilakihang uwak na paisa-isang dinadagit ang mga bertudes na kanilang nakikita. Pagbagsak ni Ibrahim sa lupa, agad naman itong sinugod ang iilan nilang mga kalaban ng walang pagdadalawang isip. Si Tandang Lauryo naman, agad na lumapit kay Maestro Florante upang ipagbigay alam sa mga ito ang kanilang presensya. Pagsilay sa kanya ng maestro, agad naman siya nitong hinagkan habang nagwiwika ng, Salamat naman at buhay ka, Lauryo. Ilang araw naming prinotektahan ang baryong ito sa pagtitiwalang ika'y magbabalik. Salamat sa Diyos. Hindi mo kami binigo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsugod ni Tandang Lauryo sa mga bertudes na patuloy na umuusad papalapit sa mga trensera. Si Maestro Florante naman noon, pilit itinaas ang harang na pumapalibot sa kanilang baryo upang magsilbing panghuling depensa ng kanilang pangkat. Ang dalawang disipulo naman noon ni Maestro Florante, agad namang lumapit sa kanilang kapatid nang makita nila itong nakikipaglaban sa pangkat ng mga bertudes. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikidigma, kitang-kita ni Maestro Florante ang lakas na ipinamalas ng 15 gabunan ni Tandang Lauryo. Si Tandang Lauryo naman noon, pilit kinakaharap ang dalawang bertudes na nagtatangan ng paiba't ibang uri ng mga agimat. Ang isa sa mga ito ay purong pangdepensang mutya, kagaya ng mutya ng suso at mutya ng nara. Habang ang isa naman itong kasama ay purong pang-opensang mutya, kagaya ng ngipin ng kalabaw at mutya ng hangin. Matapos niyang malaman ang karga ng mga ito, doon niya napagtanto na isang perpektong pares ang bertudes na kanyang kinakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod sa kanya ang dalawa sa magkabilang direksyon. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang lumundag ng napakataas upang makatakas sa mga ito. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na mas makapangyarihan pala ang bertudes na nagtatangan ng mutya ng hangin kapag hindi nakalapat ang mga paa nito sa lupa. Pagtalundi ng bertudes na yun, agad siya nitong naabutan at walang sabi-sabi. Mabilisan itong nagpakawala ng isang napakalakas na pagsapak na merong basbas ng ngipin ng kalabaw. Pagtama ng ataking yon sa kanyang katawan, agad naman siyang bumulusok sa lupa at kasabay nito ang pagsugod sa kanya ng bertudes na nagtatanga ng mutya ng suso. Hindi pa man noon nakakabangon si Tandang Lauryo, muli na naman siyang tumilapon dahil sa pagsuwag ng bertudes na sumusugod sa kanya. Pagtama ng kanyang katawan sa puno, agad naman siyang napatayo at mabilisang tinawag ang kanyang sigbing alaga. Kahit dumudugo na noon ang kanyang bumbunan, patuloy lang naman ang kanyang ginawang pagngisi habang nagwiwika ng, Hindi na mauulit ang pagkakamali ko noong nakaraan. Humanda kayo. Ngayon palang mag-uumpisa ang totoong laban. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw naman ng sigbin sa kanyang likuran na halos hindi magawang malaman ng mga bertudes kung saan ito nanggaling. Maya-maya pa, nag-umpisa na nga siyang mag-usal bilang paghahanda sa nalalapit niyang pagpapalit anyo. Panay na din ang pagtuwad noon ng sigbin hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng bumuka ang tiyan nito. Sa pagbalot ng kadiliman sa katawan ni Tandang Lauryo ay siya namang pagyakap sa kanya ng sigbin para makipag-isa. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang lumitaw sa harapan ng mga bertudes ang isang nilalang nakakaiba. Nagkikiskisan ang mga ngipin nito na parabang labis na nasasabik sa magaganap na digmaan.
Sa pagsilay ni Maestro Florante sa kaanyuan ni Tandang Lauryo, labis naman itong nabahala sa kadahilanang alam niyang hindi ito nagagawang makontrol ng pinunong gabunan. Nagbago lamang ang ganoong kaisipan ng maestro nang masipat niya ang pagkilos nito na naaayon sa galaw ni Tandang Lauryo. Nang masipat naman ng mga Bertudes ang paglapit nito sa kanilang harapan, agad din naman itong lumusob ng buong lakas. Subalit bago pa man ito magawang makalapit sa kinatatayuan ni Tandang Lauryo, bigla naman itong napatigil nang masipat nila ang dahan-dahan itong paglaho. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan ng mawala ang bakas ni Tandang Lauryo sa buong lugar. Sa pagtahimik ng paligid, hindi maiwasang makiramdam ng mga Bertudes sa lugar na maaari nitong puntahan. Alam nilang kakayahan yon ng mutya ng kuweba, kung kaya't agad naman nilang isinigawa ang isa sa mga kahinaan ng mutyang yon. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang marinig nila si Tandang Lauryo na nagwiwika ng, "Uubusin ko kayo. Lilipulin ko kayo. Wala akong ititira kahit bata sa inyong mga lahi." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilis ang paglitaw ni Tandang Lauryo sa harapan ng Bertudes na nagtataglay ng mutya ng hangin. Walang sabi-sabi, agad niyang hinawakan ang leeg nito at mabilis ang inumpisahan ang paghigop ng kaluluwa ng nilalang. Bigo naman noong maisagawa ni Tandang Lauryo ang kanyang binabalak sa kadahilanang nagawa siyang mapigilan ng isa nitong kasama. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman siyang naglaho sa buong paligid habang patuloy na tumatawa. Sa puntong yon, hindi maiwasang maramdaman ng kanyang mga kalaban ang paglalaro niyang ginagawa sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang lumitaw si Tandang Lauryo sa likurang bahagi ng dalawa at walang awang itinarak sa Bertudes na nagtatanga ng mutya ng suso ang kanyang tabak na gawa sa kalansay ng tao. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang nilalang kung hindi ang magsisisigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Bago pa man nila tuluyang makita ang pagmumukha ni Tandang Lauryo, agad naman itong naglaho sa kanyang kinaroroonan. Umpisa pa lang yan. Humanda kayo sa mga susunod kong gagawin. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagmamakaawa para sa inyong mga buhay. Wika ni Tandang Lauryo sa mga ito.